Gustong patugain ni First District Congressman Leandro Leviste si Department of Public Works and Highways District Engineer Abelardo Calalo kung sinong politiko o mas malaking isda ang nasa likod ng maanumalyang flood control projects sa kanyang nasasakupan. Ayon kay Congressman Leviste, para makahuli ng malaking isda ang gobyerno ay nais niyang gawing state witness si Engineer Calalo. Kung papayag ito, si Engineer Calalo ay pinahuli ni Leviste sa mga pulis ng Taal, Batangas matapos siya nitong tangkain suhulan ng 3.1 million pesos noong August 2024, 22, 2025 para hindi niya ituloy ang pagbusisi sa flood control project sa First District ng Batangas. Ayon pa sa batang mababatas, naniniwala siya na napag-utusan lamang si Engineer Calalo kung kaya't nagawa nitong suhulan siya, kaya dapat maging state witness ito para ituro niya kung sino ang nasasangkot sa nasabing katiwalian. Sinabi pa ng kongresista, kailangan anyang matigil na ang korupsyon dahil perwisyo ito sa taong bayan, lalo na pagdating ng tag-ulan na kung saan ay binabaha sila at apektado rin ang mga pananim ng mga magsasaka dahil sa tubig baha. Si Engineer Calalo ay sinampahan ng iba't ibang kaso ni Congressman Leandro Leviste sa Office of the Prosecutor ng Batangas noong August 26, 2025. Subalit ay nakalaya agad ito matapos na magpiyansa. Sang-ayon naman si Senator Panfilo Lacson sa plano ni Congressman Leviste na gawing state witness si Engineer Calalo nang magkaalaman na kung sino ang politicians at mga opisyal ng pamahalaan na kasabwat ng kontraktor sa maanomalyang flood control projects. Kamakailan sa privilege speech ni Senator Lacson sa Senado ay marami siyang isiniwalat na katiwalian sa flood control projects mula sa iba't ibang lugar sa mga lalawigan. Binanggit naman ni Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta na nasa 26% na lamang ng kabuuang pondo ang napupunta sa flood control projects dahil ang 74% ito ay pinaghahati-hatian ng mga politician, Commission on Audit, DPWH at contractors. Sinabi pa ni Marcoleta na ang pinakamalaki o 30% kickbacks ay napupunta o kinukuha ng politicians, samantala ang natitira ay kina Commission on Audit, DPWH at contractors. Kung kaya't hindi na nakakapagtaka kung bakit nagigiba agad ang mga flood control projects sa tuwing sasapit ang tag-ulan dahil mahina ang pagkakagawa sa mga ito.